Magpapasko yata si Duterte sa ICC. Mukhang magpapasko ng solo si Digong sa ICC, Mukhang magpapasko ng solo. Unang ano 'to, kung sakali unang Pasko niya ito na hindi niya kasama o makakapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Hmm, um, bakit siya magpapasko ng solo? Mayroon palang policy ang ICC. Mayroon silang patakaran na sinusunod. Yung 24, 25, yang dalawang araw na yan, yung bisperas ng Pasko at saka yung mismong araw ng Pasko, bawal ang mga dalaw. Bawal ang mga dalaw. So, kumbaga, ano yan, alangan namang magiging exception si Digong diyan. Pero sabi ni Attorney Kaufman, magre-request siya sa ICC Pretrial Chamber. Siyempre kailangan ng approval niyan, pagsang-ayon ng Pretrial Chamber na kung papayagang magbisita ang kanyang mga ah, kapamilya. Hmm? Um, Kailangang aprubahan 'yan ng Pretrial Chamber kasi bawal yung mga dalaw sa mismong bisperas at araw ng Kapaskuhan. Mayroong ganong policy umano sa ICC. Um, kung ngayon halos araw-araw nakakadalaw sila or every other day, nagpapalit-palitan ng pamilya ni Duterte. Kung hindi man si Sara, si Pulong, si Baste. Pagkatapos naman yung kanilang mga anak o yung anak ni Pulong dumalaw, si Omar, yung congressman. Pati nga mga usatuhod ni Duterte nakakadalaw. Ang problema yung Pasko mismo na napaka-importante sa ating mga Pilipino. Hmm? ah, Hindi niya makakasama ang pamilya niya. Kasi nga bawal. At saka sa ICC mayroong yung panahon ng Kapaskuhan, ah, pahinga rin ang mga staff ng ICC. Ayaw nilang maabala rin sila sa panahon na 'yan. O kaya istrikto ang mga dalaw, lalo na nga doon sa mismong yung bisperas, yung 24 at saka yung 25. Hmm. Ah Kaya ano ito, magiging problema ng malaki ito kay Duterte. Unang pagkakataon nito na kasi, ngayon pa lang naman si Duterte magpapasko diyan. 'Di ba inaresto si Duterte March 11. So, ito yung unang December niya sa loob ng kulungan. Kaya ha, pero ipaglalaban daw ni Kaufman, sabi niya ilalaban niya na sana'y mag-grant yung kanyang request na madalaw si Duterte at makapiling niya yung kanyang pamilya sa panahon ng Pasko. Sabagay, si Duterte nga ano lang hmm, talaga nandiyan naman si Duterte kahit hindi siya madalaw ng kanyang pamilya, alam ng kanyang pamilya na buhay pa si Duterte. Samantalang yung inorder nilang ipapatay sa war on drugs, wala na, hindi na maibabalik ang buhay. Kaya kahit naman hindi payagan si Duterte na makapiling yung pamilya niya sa Pasko, mano pa rin siya at binibigyan siya ng due process at buhay pa siya. Samantalang yung pinag-uusapan dito sa krimen na ito ay crimes against humanity. Kaya yung mga nagsasabi lagi diyan na nakakaawa naman pala si Tatay Digong, hindi niya makakapiling ang kanyang pamilya sa panahon ng Kapaskuhan. Pero ang totoo, papaano? Naaawa ang mga DDS kay Duterte sa sitwasyon nito. Pero hindi sila naawa do'n sa mga pamilya na pinatay, ang mga kamag-anak. Hindi sila naawa do'n sa mga biktima ng war on drugs. At hindi lang naman 'yun 100 katao, hindi lang 'yun 1,000, 5,000. Oh, ayon sa pulis yung tinanggap nila, yung napatay daw nila sa lehitimong mga police operation, 6,000. Imagine niyo yung 6,000. Inamin na yan ng pulis, nanlaban daw yung mga yan. Pero ayon sa mga human rights groups, hindi lang yung 6,000, 25,000 to 35,000. Ayun, ano yon? Talagang pinatay yun. Ito nga, mabuti si Duterte binibigyan ng due process. Kaya yung isang DDS na lawyer na nakabase sa Cebu, yung si Attorney Regal Oliva, nang biglang nag-vlog siya
Ang dami niyang tagahangang DDS kasi ano siya, eh. Nang bigla siyang nag-vlog, sabi ni Attorney Regal Oliva, mapalad pa rin ang dating presidente na sa ICC, grabe ang due process na binibigay sa kanya. Yung kanyang kondisyon sa kulungan ay sobra sa pagiging makatao, parang ang hotel, eh. Oh, kaya sabi ni Attorney Regal Oliva, ano pa rin, kumbaga yung pinagkait sa mga namatay sa war on drugs ay binibigay kay dating Presidente Duterte. Yun ang sabi ni Attorney Regal Oliva. Biglang binas ngayon ang mga DDS. Biglang binas si Attorney Regal Oliva. Ha? Sabi kay Attorney Regal Oliva, bakit mo pinagtatanggol ang ICC? Duterte ka ba o ano? Kaya biglang nagpaliwanag si Attorney Regal Oliva na hindi naman daw siya hindi naman daw siya anti-Duterte sa ginawa niya na yon. Pinapaliwanag niya lang na mayroon namang dinadaanang proseso, due process ang ICC. Oh. Totoo naman yon. O, kaya lang ang problema, mga panatiko yung DDS o di na ba siya. Ay bigla ngayong nagbago ng tono si Regal Oliva kasi mula sa dating 1.6 million yata yung followers niya, biglang naging sa isa o dalawang araw lang, biglang naging 1.3, 1.4, ano na lang. Grabe yung eh, yon, biglang biglang pihit ng biglang bawi kasi nauubos yung kanyang mga followers, subscribers. Kaya yan, kaya nakakaano. Pero tama naman yun si Attorney Regal Oliva. Ah, ah, kahit pa sabihing nakakulong si Duterte sa ICC, at least binibigyan siya doon ng due process. At yan yung pinagkait niya sa mga naging biktima ng war on drugs. Walang due process. Kaya nga extrajudicial killings ang ginawa, eh. Hmm? Sabihin pang sabihin pang mga drug addict yun, drug user yun. Tama ba yun na basta mo na lang patayin? No? Paano pinatay? Either pinalabas na ng laban sa mga police operations or pinatay ng riding in tandems, ng death squads. At pero sasabihin siyempre, ano yan eh, death squad, ano yan, hindi, vigilante yan. Hindi na yan alam. Riding in tandem yan, walang nakakalam. Sino naman nagsabi niyan? Inamin na nila Roy Nagarma yan eh, na nagbuo ng nationwide ng Davao kinup yung Davao Death Squad. Nagbuo ng death squads para gumawa ng mga pagpatay. Iba pa yan dun sa mga lehitimong police operation. Yun, yung mga naging biktima ng war on drugs na yun, wala na, hindi na nila makakapiling talaga ng mga pamilya. Kaya nga nagsisigaw sila ng hustisya. Buti nga itong si Duterte, ano lang eh, ang iniisip lang nila Kaufman, makapiling lang yung pamilya sa Pasko. O sabihin pa nating hindi i-grant ng ICC, hindi naman yon, buhay pa naman si Duterte. Yun ngang mga biktima ng war on drugs niya, patay na. Hindi na maibabalik ang buhay. Anyway, abangan natin kung igagrant yung ah, motion o request na naman na yan ni Kaufman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.